napakalakas at napakabisang pampaswerte at the same time, ito po ay nag-aalis po ito ng mga negatibong enerhiya sa trabaho, sa negosyo at kahit po sa bahay. Ito po ay kailangan lamang sa paggawa po nito, naniniwala ka sa gagawin mo na ito po ay magiging lucky charm mo, ang barya na ito, and ang asin na ito, maniniwala ka na ito po ay magdala sa iyo ng kasaganaan. Paglagay nito sa iyong tahanan, kahit sa iyong trabaho or sa iyong lugar na may negosyo, ito po ay nakakatulong po ito upang mag-attract ng swerte. Kasi ang dulot po nito, inaalis po nito yung mga negatibong enerhiya, tinataboy po ang mga negatibong enerhiya na yan po ay nagdudulot po sa kahirapan sa pera, kahirapan sa pananalapi, at nagdudulot po ng mga sakit at problema. So sa video natin ngayon, ituturo ko po sa inyo isang napakabisang paraan kung paano natin gamitin ang asin na ito po ay magdala sa atin ng swerte. So guys, kung interested po kayo sa ating topic ngayon, panoorin niyo po ang video na ito. Ituturo ko po sa inyo, i-guide ko po kayo kung paano ninyo ito gawin. At kung baguhan lang kayo sa ating YouTube channel at hindi pa nakapag-subscribe, please po subscribe and then hit the bell button for notification para notify ka sa next nating mga videos. Again po, sa paggawa po nito, kailangan 100% ang paniniwala mo. Napaka-importante po yung paniniwala. At lagi kang mag-isip ng mga positive na mga bagay. Kasi po, once na ikaw ay isang positibong tao, ma-attract mo ang universe. Sa paggawa po nito, kailangan ikaw ay isang positibong tao at naniniwala ka sa ginagawa mo at naniniwala ka na ito ay magdala sa iyo ng kasaganaan, pagbabago sa iyong buhay at tagumpay sa iyong mga pangarap. So ngayon po, kailangan po natin dito ang asin at isang piraso pong barya. Kung magkakaroon po kayo ng barya na combination po gold at silver, napakaganda po niyan. At isang baso po na clear glass, and then tubig, and then kandila po na puti. So, kailangan mo rin dito yung isang piraso po na dahon ng laurel. So, ngayon po guys, pag kumpleto na po ang lahat, umupo po kayo na nakapwesto po kayo sa bandang silangan. Nakaharap sa bandang silangan, ang ibig ko pong sabihin. At ang una yung gagawin, sindihan yung kandila, and then ilagay lamang sa harapan. And then, mag-start na po kayong gumawa nito. So, ngayon po guys, ang una mong gagawin dito, dito po sa ating dahon ng laurel, ilagay mo po siya dito po sa ilalim po. Pero bago mo ilagay dito sa ilalim ng baso guys, ayan, sumulat po kayo na sign po ng pera. So, dollar sign, kung yung source of income po ninyo ay dollar. And then, depende po sa inyo guys kung anong bansa po kayo or anong lugar po kayo. And then, huwag kalimutan yung 777. Ang 77 po, ito po ay simbolo po ng swerte na walang humpay. Susungkitin po natin ang swerte, no? Ang number 7 po sa pungsoy ay napakaswerteng numero po yan. At sa likod nito guys, isulat po ninyo ang kompleto po ninyong pangalan. Pagkatapos po, ilagay siya sa baso na babasagin. Ganun guys. And then next po, ang gagawin ninyo po, lagyan po ninyo ng asin. Sa asin naman po, kailangan po isang kutsarang umaapaw na asin ang iyong gagamitin. Kailangan umaapaw guys. Kasi po, ang simbolo po ng umaapaw ay umaapaw ang swerte na ibibigay sa iyo. Ganun po. So natakpan na yun. Ang dahon ng laurel, natakpan siya ng asin. Isang kutsarang asin lamang ang iyo pong gagamitin. So ngayon po, lagyan mo na siya ng tubig. Punuin mo siya ng tubig guys. Ganyan po. So sa tubig na iyo pong gagamitin, pwede po kayong gumamit ng tubig sa gripo or tubig ulan. Mas the best po siya. So ngayon po guys, mag-start na po kayo. And then, ang last po ninyong ilagay, ito pong barya. Kailangan po guys, ang barya po ay nakaharap ng ganyan. Hindi siya pwedeng nakaganon. So, kailangan po nakaharap ng ganyan. So, guys, kung nasa ibang bansa po kayo, tapos wala kayong itong kagaya nito, so pwede po kayong gumamit po ng silver coins. Kahit anong klaseng coins po, pwede. And then, ilagay na siya dyan sa gitna. So, ayun po guys, ready to use na po ito. So, paano natin ito gamitin? So, ngayon po guys, ang una mong gagawin dito, mag-inhale, exhale ka muna. No? Inhale, exhale ka ng 3 beses or 5 times or 7 times. So, depende po sa inyo kung
pakiramdam po ninyo, kulang pa yung 3 bisis mong pag-inhale, exhale, ayan, continue. Kasi po, napaka-importante po yung inhale, exhale guys, kasi para po ma-release mo kung ano yung mabigat sa dibdib mo, kung ano yung gumugulo sa isipan mo, or mayroon kang duda na pumapasok sa isip mo, ma-release mo na siya. Saka ka pa magbanggit ng iyong wishes or ang iyong pong kahilingan. So, napaka-importante po talaga dito guys, yung iyong focus habang binabanggit nyo ang iyong pong kahilingan. So, ngayon po guys, ang una mong gagawin pagkatapos mong nakapag-inhale, exhale, ang iyong pong next move dito ay ito pong baso ay hawakan nyo po ito. So, ang next na gagawin niyo guys, ayan, ito po ready to use na po. So, ang gagawin niyo po, ilagay niyo sa iyong kamay, ganyan po, sa right hand, and then hawakan sa kabila, ganyan, and then inhale, exhale. Mag-inhale, exhale po kayo guys kahit 9 times para maganda po ang result ng iyong kahilingan. So, bakit ko ni-recommend na mag-inhale, exhale? Kasi po, ang pag-inhale, exhale, na-release or natatanggal po yung mga mabigat sa dibdib, yung nanggugulo sa isip mo, ayan, release. And then, pagkatapos mong nakapag-inhale, exhale, ayan, mag-wish ka ayon po sa iyo pong isinulat na kahilingan. Kung ano yung purpose mo dito, bakit mo ito ginawa, yun po ang hilingin mo. Kung halimbawa, gusto mong magkaroon ng magkaroon ng magandang kita sa iyong negosyo, yun ang hilingin niyo po. So, depende po sa inyo guys. So, ngayon po guys, tuloy-tuloy lamang ang iyong wishes hanggang maramdaman niyo po na napakaganda na pakiramdam. And then, sa bandang huli, huwag kalimutan. I claim it, I claim it, I claim it. So, ayun lamang guys, ang iyo pong gagawin. Ito po ay isang napaka-effective po. Pagkatapos po nito guys, ang gagawin niyo po dito, ilagay mo ito doon po sa iyong working area. Kung halimbawa po, may mga online negosyo kayo, ito ilagay niyo dito sa iyong mesa. At pwede ka rin maglagay nito guys sa likod ng iyong pintuan, sa iyong kwarto. So, pwede po ito. Palitan lamang ito pagdating po ng 7 days. After 7 days, ang tubig na ito, ibuhos mo lahat sa lababuhan, hugasan mo yung barya at yung dahon ng laurel, ilagay mo siya sa basurahan or ilagay mo siya sa mga halaman mo na may mga flower pot po kayo na pampaswerte. Mga ganyan po. So, and then, gumawa ka ng panibago. Guys, huwag kang magpawala nito kasi ito po ay nakakatulong po ito na mag-attract po ng positibong enerhiya, mag-attract po ito ng swerte sa inyo. Magtiwala ka lang guys, no? So sana po nakakatulong po ang ating topic ngayon. At kung sa tingin po ninyo ito po ay makakatulong at nakakatulong po sa inyo, i-share po ninyo ito sa inyong mga kaibigan, mga kakilala ninyo, turuan po ninyo. And huwag kalimutan guys, subscribe kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, and then i-hit mo rin yung bell button for notification para sa susunod nating mga videos mas ma-notify kayo. Maraming salamat again. Good luck po sa inyo lahat. Bago ako magtapos sa aking topic ngayon, ako'y mag-share sa inyo sa aking online negosyo na ito po'y napakaganda pong online negosyo po ito. At marami na pong natulungan sa ating negosyo na ito, na marami na pong mga pamilya na gumanda ang buhay, nakakabili po sila ng sarili nilang bahay at lupa, nakakabili ng sasakyan dahil sa kinikita nila dito. Kaya guys, kung interested po kayo na malaman ito, i-message niyo ako agad sa aking messenger. Pag-usapan po natin ito. I-guide ko po kayo kung paano kayo magsimula at kung paano ninyo gawin ang negosyo. Ang importante dito guys, ayan, magiging open po kayo sa opportunity. So ayan po guys, maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Mag-ingat kayo palagi. Swerteng hatid po. Bye-bye.